formatting is field value, which is the value of the measure. Ito siya kan. Loading. Medyo matagal siya mag-render. Usually mabilis naman, but when I'm streaming, ganito na yan. Bawasan ko na lang yung orientation ko. Gawin ko na lang siya. 720. Medyo mag-a-adjust ko. At 720. Ayan yung mag-render. Barbara? O, sa ba't ako mahigit? Sa paresan niya? Sa nilalangaw ng paresan niya? Nag-high diwata lang? Oh my God. Tapos yung isa naman, i-click na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So, biglang dumating, nagbibideo sa akin, may mga tanong siya. Eh, siyempre, di ba, unahin pa pakita, may ginagawa ako. Ang ginawa ko, sabi ko, mamaya na lang, sinaraan ko ng pinto. Ano? Di ba, halata, nagdidiri na siya sa mga nagpapapicture. Eh, samantalang yung anak niya sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang i-google niya yung maghapon, magtumad niyang oras. Mabasa din siya. Kaya ko naman kayo pakainin ng libre, basta magsabi lang kayo ng totoo, kayo magpapag na mayabang pa rin magpapapigil. Diwata ng Pilipinas tumiwas sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya. Ruby Rose Villanueva, also known as Mystica, ay naglabas ng kanyang salubin tungkol sa napansin niyang paglaki ng ulo at pagbabago ng ugali ni Diwata. Si Amy Mystica, yung itsura ni Diwata ngayon nandidiring sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya, kitang-kita na yan sa videos online. Diwata, pwede mo pa-picture mo ba ka? Alam nyo, ang haba ng tinayo ko sa picture-picture, di pa rin tayo nagsawa. Right. Kasi ako doon po yung Idol, Diwata. Pwede ako sa shoutout sa awan. Kaya ba, Negro Soriental. Shoutout. Dagdag pa ni Mystica, pero pag siya ang bibigyan ng blessing, todo asikaso siya buong araw. Yan, regalo. Sheet vendor. Ayaw niya. Close this na lang, then I'll try to open. Close this.
Hi, Nestor. Hello. Hey, Tony. Ay, si Ben. Dan pala yan. Again, okay. It looks like Yung good morning mga idol, dito nga ako sa isang may problema tayo dito sa Lagi ko na lang itong sa pumunta ako ng Maynila. Sa tuwing dumadaan ako dito ay makikita ko ang streaming sa OBS. Oh. I'll stop streaming on OBS, then I'll record na lang for everyone. Sensya na. Kasi OBS ngayon problema. It's using too much. Oh, yun. Ng 10-8. Open Power BI. Ayan. So, sorry for the trouble. So, ito yung resume na natin. Optimize. So, yung nangyayari is, iba kanina yung nakalagay na color dito is green. Static color. Ayan. Static color green. So, whatever you place here, basta maintindihan lang ni Power BI is i-render niya sa initial formatter. So, pinatag ko ng blue, naging blue. So, this could be a good approach, depende. But this is static na lang. Another thing we can do is we create another measure, RGB, which if you're familiar with RGB sa Excel, sa PowerPoint, ng RGB dyan, is you can actually randomize the colors. So, for example, yung RGB kasi diba, 0 to 255. Sa Excel saka sa PowerPoint wala siyang alpha, pero dito pwede kang maglagay ng alpha. Alpha kasi is transparency yung ibig niyang sabihin. And it ranges from 0 to 1. So 0 is, if I'm not mistaken, 0 is not transparent at all. Tapos yung 1 is transparent, totally transparent siya. So ito meron siyang 0.89 transparency. Random lang ito. So para malaman natin kung transparent, ayan, transparent talaga siya. So ito pwede rin siya, yun nga lang, this approach is unpredictable kasi nga random, di ba? So, ito yung ginawa ko dito sa project na to. Pumunta ako ng ChatGPT.
Yan, ChatGPT. Ang ChatGPT. And then I ask for kung anong kulay ang mabibigay niya para dito, copy. Medyo mabagal si ChatGPT na yan. So bale ginawa ko, nag-prompt ako na, bigyan mo ako ng kulay na magma-match sa sa mga text na 'to. At yan yung generate niya. Meron siyang hex 1 which is the first color. I-slow the ChatGPT ngayon. Ayan. Ito na, sasabi ko sa kanya is, give me a list of hexadecimal values that match these. Ayan. So magge-generate siya ng hexadecimal values. Ayan. Tingnan natin kung pareho ba yung generate niya. Debug, AB, ay, almost the same lang. Tapos, ayan. So, eto palitan natin siya ng shapes. Style, field value, punta tayo ng hexadecimal. So, ginawan ko na isang measure. Yung measure is very simple, max nung whatever value I select. Dito kay type. Type icons, ito. Individual types. So, whatever value na isi-select ko yung, actually, pwede ka naman gumamit ng selected value. So, ginamit ko is max na lang. Kasi pag selected value, pag wala kang single selection, yung return niya is blank. So, wala siyang kulay na ilalabas. So, max niya ngayon is, ano bang kulay ito? Basta yung maximum nitong kulay nito. So, descending, ito siguro. Yan yung equivalent niya na color, is yellow. Now, if I select bug, babago yan, dark, dragon, oh, it's supposed to change. So, parang ayaw niya ito. Weird. Tignan ko hexadecimal. Hexadecimal 1. Ito na slicer. Ayaw niya mag-render. Shape, style. Yeah, hexadecimal 1. Gamitin ayaw niya mag-render. Gawa lang tayo ibang shape. Insert. Shape, any shape. Then let's point this to field value and then hexadecimal 1. Dragon. Ayaw niya. So, we've got a problem here. Tingnan ko dito. It changes naman. Hexadecimal 1. Shapes, styles. It's supposed to change. Gawin natin hexadecimal 2. Yan. Kind of weird. Supposed to change colors. Ayan, nagbabago naman siya. Yun, nagbabago naman pala. Medyo almost the same na yung kulay. Na tayo mag-render. Ganyan. So, yan yung isang trick para mag-iba-iba yung kulay depende sa selection. So, kasi yung gagawin ko is mag-gradient ako. Pareha nito. So, kailangan ko ng more than one color para mag-gradient siya. So, bumalik ako kay ChatGPT. Sabi ko, give me 2 more columns
with values that are 1 and 2 notches darker than the original. So, gagawa siya ng yan, extra column. And these colors should be darker than this one. So, eto na siya. Sometimes iba yung gina-generate siya the next thing. So, ito yung original, then 1 notch darker, then 2 notches darker. Okay. But then yung question ngayon is, eto flat kasi ito, di ba? Flat. So, how do we make it gradient? So, balik tayo kay ChatGPT. Gamit lang tayo ng AI para madali yan live. Kasi hindi naman ako magaling sa HTML and nakakabasa ako pero hindi ako magaling. So, we use AI to generate the code for us. And sometimes nga lang may daming mali-mali. Give me a gradient CSS. Okay. Dito niyo natapos yung isa. Ganyan. So, give me a gradient CSS. So, ganyan yung prompt na ginamit ko. Nawala na. Here's the CSS. Ayan. Medyo iba yung ano niya, binigay niya. Dami naman. Isa lang. So, ayan yung parang yung gagamitin natin. So, meron na ako niyan. Nag-CSS na ako. Tingnan ko ba? CSS background. So, gradient. Ito medyo iba nga lang itong isang to. Kasi, humingi ako na angle. Instead of to right, use angle instead of to right. So, ayan yung angulo. Meron siyang angle and then yung tatlong colors. Actually, you can have more than 3 colors if you want. Itong formula dito is, ito yung angle, nilagay ko na siya sa variable para hindi ako punta dito at papalitan ko na siya. CSS background. And then yung degree, so syempre kasi kailangan natin ng word na degree kasi may degree siya dito. And then, yung kulay, it can parse black. Naiintindihan naman niya yung black. And then yung hexadecimal values natin. So, ito is parang concatenated lang to ng itong mga value to. And if we try to place this CSS background in a measure, ito yung CSS background. Ayun yung ilalabas niya. So, bali ito yung babasahin ng HTML. Yan yung babasahin niya. And then, ito yung ilalagay natin kay HTML. So, palitan natin siya. Ito yung visual is HTML5. Hanap lang tayo ng HTML. And then, ito yung visual na gagamitin para makapag-load tayo ng HTML. And kaya nga pala, not all HTMLs are rendered. May mga sinubukan ako, ayaw nyo i-render. Maganda sana siya. Etong light is a lighter version of this one. Hindi siya tumatanggap ng external URLs. So, itong gagamitin natin, which is already loaded here. Ayan. So, i-render ko to as HTML. Ayan na yung, eto na siya. Ayun. Sige. Ayan. So, kung papalitan ko, for example, yung degree niya, mag-iiba din yung ano niya. Yung kumbaga yung arrangement ng gradient na yung direction ng gradient. So, gawin natin 90. Ayan, naging straight line siya. So, kung gagawin ko siyang 180, magiging, ayan, horizontal siya. So, balik ko sa 45 kasi gusto ko ng diagonal. So, nasa na ba yung gradient? Ito yung
ginamit diyan. So, hindi yan. Ito pala. Pokemon details. Ito. Right. Ito, dito ko siya pala ginamit. Ito. Ito kasi diagonal. Yung iba kasi radial sila. So, yung mangyayari is, if I select something here, mag-iiba yung kulay, depende kasi sa combination ng color na ginagamit natin. So, if you're hesitant na gamitin ng HTML, then pwede mo siyang gamitin. You can just ask ChatGPT to create the code for you. Medyo may times lang medyo mahirap siyang basahin, usually pag mahahaba na. But oftentimes may explanation naman siya. So, yan. And something about this HTML visual pala is hindi matanggal-tanggal 'to yung border niya. So, yung border niya kasi hindi naman talaga siya border, it's actually a background. Kasi dito sa ano niya, sa formats niya, nandiyan yung background. Wala siyang options. Kasi kung may border siya, nandito dapat sa gilid yan eh. So, wala siyang option na tanggalin itong white space. What you can do with the white space is you can change the color, blah, blah, or anything else. Or you can use conditional formatting. So field value, conditional formatting, hexadecimal. So what? Pwede mong gamitin yan and i-match mo siya dun sa tables mo. So, meron na tayong gradient which is from top or from bottom to top. Okay, so click tayo dyan. Ganyan. Punta tayo sa Pokemon. Itong Pokemon na 'to gumagamit din siya ng linear na gradient. Merong degree or direction. Now, if I select something else, mag-iiba yung kulay niya. So, basically, yun na yung trick. Kailangan lang natin ng table ng hexadecimal values. Kailangan natin listahan para maging dynamic siya. So, this one is using linear. Etong isang to, this one is using radial. So, radial. Yung radial is medyo iba-iba lang naman. Konting difference lang kasi 'di ba sa kanina yung isa is nakalagay is linear. Si radial kasi nakalagay lang guys, radial, yan. Radial, gradient. And then circle. Etong circle na 'to part na ng code niya. So, ito yung code niya, gusto niya circular and circle. Ask natin sa ChatGPT kung anong gusto niya. Can you change it to radial and circular? So, ayan. Same lang din ang code dito. Yung trick lang is kailangan lang natin siya lagyan ng etong div and style, which pwede natin itanong niya is pwede natin tingnan sa ChatGPT niya. Can you include that in div, please? Tapa na natin lang. Alas. Ganyan pag libre. Ganyan. Ayan. Takes some time.
But basically, yung code na i-ge-generate niya is ganito. So, it needs to be enclosed in div. So, I'm wondering kung tatanggalin ko 'tong 100VH. Walang problema. So, basically wala. So, naging flat siya. So, necessary yung include natin siya sa styling. Otherwise, magiging flat lang siya. Great job. So, ngayon, pinakita ko na kung paano gawin itong gradient. So, let's go to images. So, this is tama ba ako? HTML din yata ito. Yeah, this is HTML as well. So, this is very useful kung, for example, ito kasing isang itong Pokemon is gumamit siya ng visual na, ang tawag dito sa visual is, this is an image grid visual. So, view selection. So, image grid images. Ito. Ito yung image visual. So, kailangan kasi pag ganitong visual ang gagamitin mo is meron kang yung smaller size and then the larger size para yan lumaki siya. Without the smaller and larger size, hindi siya mag-e-expand. Oh, mag-e-expand pa rin. How weird. Anyway. Now, eto nga lang is you can't add any special effects. For example, hindi ko siya pwedeng gawing monochrome or black and white. Unlike dito sa isang to, or Pokemons. Unlike dito, hindi siya. Itong type. Unlike dito, pwedeng pinapansin nyo is wala siyang kulay, black and white lang siya or monochrome lang siya. But then, pag nag-hover ako, nag-iiba yung kulay niya. So, mas ano siya, mas obvious kung ito. Gawin natin parsec. So, ayan, wala siyang kulay, pero pag nag-hover ka, lumalabas yung kulay. So, ito yung ginawa ko kay ChatGPT. I really use a lot ChatGPT. I have an image. So, sasabihin ko na lang, minsan medyo straightforward naman. Give me an HTML effect that loads an image as monochrome, but changes it to colored when hovered. So, open ko yung data source nila. If you don't know yet pala, pinublish ko na yung data source so you can try to replicate the support. Yan. So, kuha lang tayo ng isang image dito. Ito, ano to yung medyo malaki-laki yung mga Pokemon page. Ito Pokédex. Ito yung mga transparent na image. And open natin in a browser. Tingnan natin kung so, ayan. Yung Pokemon ba ito? Espatra. And then, Espatra natin ChatGPT.
Eto yung eto. So, I think kung minsan kailangan mo specify kay ChatGPT na i-combine 'tong dalawa. Basta sinoperate niya yung HTML tsaka yung CSS code. Then what we're going to do is to test this. Let's go to a website that renders HTML code. So, wala siyang ni-render kasi wala tayong proper na image. So, kailangan natin siyang palitan. So, ganyan. So, ayan. So, ganyan yung ginagawa ko. So, ang gagawin ko lang yan is kokopyahin ko 'tong HTML and then I'll create measure. Gawin natin new image. So, ito mag-e-error 'to kasi meron tayong double quotes. And double quotes should be outside para masabi niya na text string. So, dapat nandito yan sa labas. Ganyan. Dapat nasa labas yan. So, anong gagawin natin? Andugan natin. So, magse-select ako ng isang double quote and then I'll press Ctrl-Shift-L dito sa keyboard. So, yung gagawin niyan is it will highlight everything na kaparehas nitong double quote. Siyempre 'pag hin-highlight mo, for example, itong lang, wala ng ibang lang dito. So, yun ang hin-highlight mo. Or hin-highlight mo itong letter E or then Ctrl-Shift-L. So, lahat ng letter E, regardless kung uppercase o lowercase pa yan, i-highlight mo. Pati yung nasa name na measure. So, itong double quote, papalitan natin siya ng single quote. Ayan. Ito, napalitan na lahat. And then, the next thing to do is to wrap this inside a double quote, dalawang double quote. And then, ilagay natin siya sa HTML. So, nasaan ba si new image? Yung values. Ayan. Okay. Yun nga lang si new image natin. It doesn't respond to the size of our container. Hindi katulad nitong isa. Okay. Unlike this one, nagre-respond siya. And nagre-respond siya sa size ng container. Kung lalakihan ko siya, medyo mahirap lang trabahuin ko minsan 'to, lumalakas siya. Etong isa, yung generate ni ChatGPT kanina is ano na, fixed size lang siya. So, balik tayo kay ChatGPT again. Then para hindi ako paulit-ulit. Hindi ako paulit-ulit na pagpapalit ng image, sasabihin ko na please use this image. Ganyan. Make the size adjust automatically or make it free size depending on the size of the container. So, yung container natin yung visual. And isa pa is sasabihin ko na lang na please use single quote. Next time mag-generate siya, single quote na lang palagi. Single quote na. Test natin to dito.
Dito nga lang, there's no way for us to resize. So, balik tayo dito sa new image natin. And then, since single quote na lahat, papalitan ko na yung laman. Yeah. Oops. So, ito yung mga frustration mo kay ChatGPT. Kasi binibigyan tayo ng code ako minsan is not as expected. Sabi niya, set 1% truthful. The image doesn't resize at all. Let's test this. Iba talaga ang power ng AI, ano? So, instead of fearing AI, gawin na lang natin is just make use of AI. Paano padali yung trabaho natin? So, now we got a problem because ayaw niya mag-resize. Possibly because ito lang yung pinaka-size ng ito na lang yung pinaka-malaki niya. So, subukan ko kung lalagay ako ng mas malaking HTML, ay malaking image. Tama ba? Parang hibayat. Still the same image. Large. Oh. Parang ganun pa din yata. Open natin sa browser. Malaki ba talaga yung picture nito? Oh, kasi Bulbasaur. Kaya na natin sa Bulbasaur. So, ito na yung frustration ko. Minsan makakailang trial and error ako before niya makuha ang tamang sagot. So, ano ba yung ginawa ko dito? Ano yung ginamit ko? Something na nag-research. And don't worry kasi I'll publish this PBX without the content, but nandiyan yung measure, lahat na measure na ginamit ko. Pati yung mga relationships dito. So you can try to recreate. Marami nga ako dito eh. Bidirectional. It's not something to be afraid of. Depende sa use case, you might want to use bidirectional kumpara sa isang direction ng image mo. Tapos ang dami-dami mo ng tables. Nag-bridge sa kanila. So ito bidirectional to. And I also have a lot of many-to-many relationships. Kasi, itong sample. Ito, many-to-many yan. So again, many-to-many is not something to be afraid of. It's very helpful pag, for example, meron kang calendar, then meron kang budget, yung budget mo is monthly lang, yung calendar mo is merong month, merong date. So syempre, ilang beses mauulit yung month. So in that case, you can use many-to-many kumpara sa gagamit kasi dati gumagamit ng akong bridge table. Kailangan pa namin gamitan ng isa pang table na magko-connect dun sa calendar table tsaka dun sa budget table. Pero because of many-to-many, medyo simple na lang siya ngayon. So, anong HTML ang ginamit ko dito? Let's see, HTML, then random Pokemon.
Ito yung code ng HTML. Okay. So, ayan. Ayaw ni ChatGPT bigyan ng so, baguhin natin yung tanong. See if nakuha na niyo to. This time ng tama. Oops. Ayaw pa din yan. So, kung bibigay ko lang din yung code, hindi naman ako ganun kagaling sa HTML, but ganyan yung mga ginagawa kong technique. Nagtatanong ako kay ChatGPT to give the code to me. And oftentimes, kung hindi ka ganun kagaling, is magka-trial and error ka talaga. Even if nung nagtatanong ako humihingi ako ng hexadecimal values, kung minsan putol-putol yung binibigay niya. So, AI will test your patience then. Okay. So, etong sa code na to, sa type, is lumalaki yung size niya. Nag-iiba, lumalaki yung size. So, babalik ko lang ang ChatGPT. And then, let's ignore na lang na hindi niya resize. But I want to add an effect that will load the image at 0.70, then change it to 1.20 when hovered. Ito yung gagawin niyan is, ilo-load niya yung image at 0.70 of the size of the image. And then, pag nag-hover ka, mag-iiba yung size niya. Siguro, it's very useful. For example, may a Street Fighter, and then HTML is, and then yung background ng image is transparent. Pwede mo siyang lagyan ng effect na ito yung character niya to, tapos pag nag-hover ako, lalaki siya. So, para mas may impact yung dating ng project. So, let's try this. Ayan. Ito lumaki na siya. Ayan yung image. And then, let's test this. See. Ayan. Lumalaki siya. Medyo limited nga lang yung ay lumalaki talaga siya. Ayan, lumalaki siya. Yan. And we can change actually yung default na may background siyang puti. Pwede natin tanggalin yan. Tapos sample lang is lalagay na medyo mahirap trabaho itong HTML community. Just going kung with this one person. Ito yung ginawa niyang code. It transform to 1.20 which is 120%. Tapos, yung original size niya, nasaan na bunda? Wala siyang nilagay na 0.7. 0.7.
So, ito ay hindi siya nilagay. Na-miss na yung sabo ko is 0.70. Hindi niya nilagay yung 0.70. Ito, nilagay na niya yung 0.70. Ito yung initial scale niya, 0.70. Diyan. Mas tama ba? Meron na siyang 0.70. Nakalagay na siya 0.70. So, yung next thing gagawin natin, kasi static to eh. We need to bind eto. We need to bind this HTML or yung URLs natin dito sa ating HTML. So, simple lang yan. Kailangan lang natin siyang palitan ng measure. So, check ko muna yung mga measures natin. Okay, that's, and we have Pokemon name and then large image URL. So, balik tayo dun sa measure kanina, new image. And then wala tayong variable. So, image is equal to max of large image URL transparent. And then, ililipat natin ito dito. First na gagawin ko is I'll delete this. Then, maglalagay akong dalawang double quote. And then, maglalagay akong dalawang ampersand. And then, ipapasok ko dito yung variable. Ayan. And again, I use max kasi pag gumamit akong selected value, yan. Pag gumamit ako ng selected value, ang mangyayari kasi is selected value and then I don't select any value at all. Wala siyang return ulit. Yan yung error niya. Kasi ang selected value and default behavior niya is if there is no single selection, wala kang one single value lang. Blanco yung return niya unless lagyan mo siya dito ng alternate result. So, magamit din ako ng max. So, let's test this. Ayan, nagbabago na siya. And let's go back to that. So basically, yun lang yung trick nitong ito yung trick nito. And of course, pag masyado siyang malaki, ito natin ng konti. Yung ginagawa ko is medyo pinalampas ko lang siya ng konti dito sa box niya. Para maganda yung effect na pag nag-hover ako, lalampas siya dun sa container niya. Or parang container niya. Ito naman yung container niya yung visual. Pero lalampas siya dun sa box para maganda siyang tingnan. And then dito ko na in-incorporate yung HTML or rather yung table ng ano natin ng hexadecimal values.
So yung next is, eto medyo tricky 'tong isang 'to. Kasi, for example, 'tong evolution, meron siyang tatlong images. Tatlo siya. So yung tatlong images. So, ang ginawa ko is, again, I asked ChatGPT, sabi ko, I want 3 images. Yan. Want 3 images. Tapos i-render ko muna siya. So yan, may tatlong tayong picture. Merong ano, parang nag-auto-generate siya ng images, although hindi ko finid 'tong eto kanina sa kanya. Hindi ko binigay yung ibang URL kanina. Nag-assume siya na merong fina-follow na order yung images. So 956, 957, 958. So ayan. And then, gusto kong tanggalin yung etong scale. So tatanggalin ko siya para hindi na siya mag-scale. Kasi maliit naman yung space, so I don't need to scale it. Gusto ko yung original size lang niya. So balik natin 'tong dito. And then multiple images. When multiple images equals, let me see. Image. Lagay dito. Medyo problemado lang yung workability nito. Visual na to kasi sometimes. Ayan. So I'll ask ChatGPT to remove the padding. There, can you please remove the padding? The padding is quite a white space on the right and bottom. Remove the scale transformation as well. Multiple edge. Gusto na siya ng multiple edge. And meron na siya ang sakla. So much better na siya kasi tinanggal na niya yung padding. So tawag pala yung sinabi sa kanya kanina pa, wala yung padding. And then the next thing we need to do now is kind of automate this part here. Kasi tatlong image yun, di natin pwedeng i-manual isa-isa.
Sa itong Pokemon Evolution, itong Pokemon dito. Yung image kasi na mag-a-appear dito, depende sa kung anong Pokemon ang pinili mo. Nag-filter yan. So, itong siname, papalitan ko siya. Magbabago siya. So, kung, for example, dalawa lang siya, dapat dalawa lang mag-a-appear, and so on and so forth. So, we'll need to change that. And evolution. Ito yung ginamit ko, evolution HTML. Okay lang ito parang na reference. So yung ginawa ko is, nasa na ba si H multiple? Yung ginawa ko is, we need to somehow automate this part here. So gagamit tayo ng, magko-concatenate tayo niyan. Dapat automatic yung concatenation natin. So, gawa tayo ng new measure. Evolution concatenate. So let's try to imagine if filter natin si, balikan ko muna yung evolution dito. Kasi ganito yung itsura ng evolution. Data. Evolution. For example lang ito si Bulbasaur, which is the Bulbasaur. Yeah. Bulbasaur itong first Pokemon. 001. Meron siyang tatlong evolution. Merong case na yung ibang Pokemon wala siyang evolution. Yun po ito. Kasi merong iba dyan na walang evolution. Yung gagawin natin is, gagawa tayo ng virtual table or yung parang temporary table lang na yung table is within a measure. Hindi natin siya gagawing calculated table kasi we want it dynamic. Pag naging calculated table kasi, hindi na siya mag-respond sa slicer selection, no? So, hindi mo mag-filter. Summarize muna tayo. So, summarize natin yung pangalan ng table dito na may laman ng evolution data. And then, I'll make sure na i-filter ko siya. I'll make sure na yung evolution image URL ko hindi siya blanco. So, not is blank. So, it will return this table here na hindi blanco itong si image URL. So, not is blank. Okay, and then, tama ba ito? Kulang ko. Filters. Tapos yung filter, so, is blank, not, and then filter. And then we add columns. So, ano ba yung columns na kailangan natin? Siyempre, kailangan natin ng hindi natin kailangan pala mag-summarize. I-filter lang natin siya. So, ito. Naka-filter na siya. And then, magko-concatenate tayo. In this case, concatenate X. Kasi virtual lang ito. Babalikan na.
Multiple image. Copyin ko lang yan kasi yun yung reference natin. We just need to recreate this in a table. Nasaan na ba yung concatenate? Saan mo concatenate tayo? Yung kailangan natin is, kailangan kong format is dapat concatenate pa. Evolution and then filter. And then, kailangan kong kunin si image URL. But then I need this format. Kailangan ko na ganito dapat siya. Yeah. So in this case, we can actually concatenate within concatenate X. Ayan. And then we need to close. We don't need the, okay, nakalimutan ko itong isa. And then the next one is kailangan ko siyang close. And so kailangan ko itong i-close itong image. Yan dapat sa gawin. And yung magko-concatenate tayo, lalagyan natin siya ng isa pa. Yung delimiter natin, kasi magko-concatenate tayo, ito yung value. Those. And then yung delimiter natin is unicar 10, which is line break yung unicar 10. O Unicode character 10, yan yung line break natin. And, ayan. Press natin wait. So, balik tayo dun kay what if i-load natin to? Anong mangyayari? Incomplete HTML pa ito. Tingnan. So, ayan. Di siya nag-render correctly. Kasi kulang yung HTML natin. So, nilagay natin siya dun sa class na image container pero hindi niya alam kung yung image container. So, babalikan natin yung multiple. And then, papalitan natin ito. Ano bang measure name? Concatenate. Okay. Evolution concatenate. Let's see. So, bakit siya nag-error? Tingnan natin kung tama ba yung return it. Okay, so ayun yung problema. We missed something, so concatenate. Kasi yung code sa mas ChatGPT, after na image,
Meron dapat tayong eto. And we missed that in this formula. Yan, kulang tayo. So, lalagyan lang natin yung domain. Hope this one works. Ayan, nag-load na siya. Natin kung mag-load na ito. Ayan, nag-load na siya. So, mga ganyang effect gagawin natin. Eh, yung problema is, ito kasi tatlo siya. So, tagka 30% yan. Napansin nyo, nag-iba na naman yung effect. Hindi na naman, ayan. Hindi naman siya nag-resize. So, may kulang tayo doon. Ito. Etong 30%, kailangan natin siya na automatic. So, ano yung gagawin natin? So, first is, we need to count how many rows meron tayo. So, for example, how many images. And then, we divide 1 by the number of images para makuha natin kung ilang percent dapat siya. So, ang ginawa ko doon. Let's see. Set with 30%. So, count, variable count. Equals count rows evolution data. Meron tayo ng ba? Calculate per URL evolution image URL not equal na. Tapos percent is equal to divide natin si 1 by the count. Para maging dynamic tong 30%. Kasi pwede kasing 4 o 5 yung evolution count niya. So we need to make this dynamic. Divide count. And then we need to format it na ganito. So format zero percent. Etong 0%, ibig sabihin wala siyang, ganito yung format niya, wala siyang decimal. Turn, palitan ko siya ng, kaya na ginawa kanina. Easy. Yan nga, hindi siya dynamic dito. So, ganyan yung style. Yung code niya, if yung pinakamalinis na formula nito, nandito siya sa evolution. Ito yung malinis na formula niya. At hindi ko alam naririnig niyo, but meron siyang sound. Nilagay ko lang siya ng sound. Which is actually possible din. Yung sound is nilagay ko siya doon sa GitHub.
para mag-load siya. Dapat kasi dito kung gagamit ka ng URL and you want them to be rendered inside Power BI, they should be public. So kung meron siyang tawag dito, kung nagre-require siya ng login, hindi siya maglo-load. Dapat yung URL is public tapos pwede siya i-hotlink. Ibig sabihin, pwede siya i-embed outside dun sa domain niya. Okay? Etong mga nandito, ano lang siya, bookmarks lang naman siya. Bookmarks. Pretty simple. Ito yung, pansin niyo, meron tayong kulay dito. Hindi ko makuha yung, ito yung problema pag HTML. So yung ginagawa ko kung minsan kasi may mag-select, yung ginagawa ko is, I think this one naka-group siya. Punta ako ng view, and then selection, and ilalabas siya dito. So, mas maganda na dapat may title yung mga visual mo para madali siyang hanapin dito. So, shape. Hindi siya. Ito shape. Okay, ito na yung shape. So, yung ginawa ko shape na to is, gaya yung una kong pinakita, is gumamit ako ng conditional formatting. Hexadecimal 1, field value. And then, I set the transparency to 40% para medyo ano naman siya, medyo may iba yung kulay pero hindi naman siya purple lahat. Kasi pag hindi siya ginawang transparent, ayan, medyo mahirap siyang basahin yung text. So, ginawa ko siyang 40% transparency. Ayan. Itong tawag dito, this is an HTML, it is HTML2. So, nagtanong ka sa TP, sabi ko, bigyan niya ako ng table that has 4 columns, but the table shouldn't have any column header. That base saturated. The sabi ko is, give me an HTML of ilang columns na to? 4 columns pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of HTML table of 4 columns without a header, the border should be in between each column. Four lang yung ginawa niya. Topic 4 lang kasi. 4 columns na pala. Render natin siya sa HTML. Ayan, 4 column. Pwede natin siyang dagdagan. Asan siya? 5, 6. Ayan. So, meron na tayo 6. 4 columns. 1, 2, 3, 4. So, pwede natin siyang dagdagan. Gawin natin siyang meron na siyang 4 columns. 6 columns. Or we can ask again to make it 6. Make it 6. One, two, three, four, five, six. And after that,
what I did was yung si border, kasi may kulay yung border, di ba? Instead of yung black, ginawa ko is, ginamit ko is measure which is pointing to hexadecimal 1 para kung mag-change man ng color ito, medyo mag-match siya sa background. And then yung value siyempre is separate measure siya. So stat attack, which is nasa stats table, base stats, which is nandito siya. And then attack, defense, HP, special attack, special defense, speed, etc. So yan yung nilagay ko dyan. And then I replace the values dito sa eto. Ito yung value niya. Palitan ko lang siya netong ito. Tapos nagpalagay na din pala ako ng label kay ChatGPT. Please add a label on the bottom of each column. So, ayan. Lagay ako ng label, yung label. Which is this. So, yung label is manual lang. Palitan ko lang siya ng pangalan. Tapos ito, they are pointing to the variables. So, ganun kagamit ang HTML if you really want to spice up your report. And actually, pwede ka ding pwede ka ding gusto mo is animated yung background mo. Try natin. Pwede ka mag-animate ng background. Wala, ito. Pwede mo i-animate ang background. So, as usual, I'll ask ChatGPT, give me an animated version background. So we go back to what time we measure. Animated gradient. Ayan. Hindi na naman niya pinalitan ng single quote. Lagay natin siya sa HTML. So we can actually have an animated background. Yeah. Depende sa kung anong gusto mo. Ako yung ginawa ko, I just search the internet for animated background. So it's possible na pwedeng shooting star. Hindi nito sa ChatGPT kasi mahirapan sa ChatGPT mag-generate nito. So may mga forum, may mga Stack Overflow or CodePen. Animated shooting star background. Shooting star background. HTML.
So this is an example. Matagal siya mag-load. Ang ganyan. So you can definitely have this. Yung gagawin ko lang, punta akong frame source. After the frame source, meron siyang HTML. Kokopyahin ko lang yan. And after kopyahin, may mga tatanggalin lang ako. For example, kasi kung minsan, meron siyang mga text dito and I don't need the text. Let's try this. Shooting star. Papalitan natin ito, double quote with single quote. And lagay natin siya dito, tingnan ko. Magre-render siya. Kasi kung minsan may restrictor ito sa Power BI, ano mo. Ayan, example. Ito, ayan. You can actually have this kind of effect. So we have shooting star, and siguro ito bago ito sa mga space projects or may pagka-sci-fi yung gusto niyang gawing project, you can use this. Okay, so far, yun yung mga techniques na ginamit ko. This mostly really involves a table of hexadecimal values. Right. So kailangan lang talaga natin ng table of hexadecimal values. Para pag nag-select tayo, automatically mag-train sila. Otherwise, static yung report natin. And then, ito yung pinaka-star ng project ito is itong HTML visual. There's a lot of things you can do with this HTML visual. You can actually make narratives using this HTML visual as well. Medyo may pagka-manual nga lang siya, but it provides a lot of flexibility kung meron ka lang patience. And you can also use this as you can use this as a slicer. Yun nga lang, yung slicer niya is wala siyang horizontal granularity, may vertical lahat. So example lang is itong documents. Document dito. Ilagay ko siya dito sa isang page. Yan. And then, name. Pokemon name. Mag-render na siya ng, yan. Ayun yung mag-render kasi yung daming, yan. Actually, marami. Ayan. Depende sa laki ng image. Medyo matagal siya mag-render kasi marami siyang image. But you can use this as ito delete ko na. Medyo matagal siyang mag-render. If kung mga simple HTML lang naman, you can use this as slicer kasi clickable naman dapat siya. Move ko na. Mas maganda sana kung meron siyang horizontal na granularity para makagawa ka ng grid. That will be helpful. So meron pang grid of images, but pwede kang gumamit ng matrix dyan or pwede mo gamitin itong bagong slicer.
Pwede mo siyang gawing grid or, gallery, thumbnail. That's a sparkle. And then fit. Or, normal. You can definitely use this approach kung gusto mo ng images na nasa grid. Yun lang wala kang drill through. Okay. May mga questions kayo? Let me know sa chat may questions kayo. Kaya nga pala if you're asking saan kinuha yung dataset is, I scrape it. Medyo mahaba-haba yung process kasi ilang trial and errors din bago makuha yung data. Tapos kung minsan, throttle ka pa ng website na pinagkukuhanan. So, kailangan maghintay o kailangan gumamit ng VPN. Questions? Just let me know. Actually, medyo matagal-tagal. Sinimulan ko actually yung data. How long was the development process? Simulan ko kunin yung data nung March pa kasi hindi ko alam nag-i-exist yung website. Tapos pwede ko pa lang siya ma-scrape. Sinimulan ko kunin yung data pero hindi ko siya tinapos. And then, hindi naman tayo magaling sa HTML, So, nakita ko na pwede pala tayong gumamit ng HTML. Pwede tayong gumamit ng dynamic na background. So, medyo matagal-tagal ang process. Siguro inabot ang mga 2 linggo before ko natapos 'tong project na 'to. 2 linggo 'yun, siguro yung mga 1 week nun pagse-scrape ng data. 1 week na continuation ng original ako nag-scrape. Tapos yung mga 1 linggo is yun na yung gumawa ako nito. Ginawa ko siya from scratch kasi nag-iisip ako ng concept anong gagamitin, Power Query lang yung ginamit ko, wala siya dito. Kasi itong report na 'to, wala na dito yung query, nilagay ko na sa Excel. Yung problema kasi is kung naka-connect pa 'to dun sa website is bawat galaw ko sa Power Query is maglo-load na naman ako, masyadong matagal, pero nandito siya sa isang report. Ito yung original, nandito pa din yung query. Ito, nandito siya. Ito yung matagal na process. Actually, pwede naman daw Python kasi hindi yung kagalingan sa Python, bigay na lang din naman ako. So, eto yung ginamit ko, Power Query. You can scrape with the data. Kung minsan pwede mong gamitin yung table by example. Yan kung makukuha niya yung data na gusto mo. Kung minsan kasi yung table by example is medyo yung approach niya is static. For example, yung alt text na image is Bulbasaur. Siyempre hindi naman palaging Bulbasaur yung alt text ng images. So the next time na mag-scrape ka sa ibang web page, ang mangyayari is wala na. Hindi ka makaka-scrape ng image kasi hinahanap mo yung word na Bulbasaur na hindi na Bulbasaur yung Pokemon name natin. Close na itong CSS. Pati itong CSS, i-release ko na din if you want a copy of this. Yung gusto ko yung ulan. So if you want something na related to weather, pwede siguro ito. Or gusto mo ng analysis ng flooding, gusto mo ng may impact.
So, pwede kang gumamit ng umuulan na effect or meron pang HTML na meron siyang lightning, kung gusto mo pwede din yun. Basically, dito ako nagsimula sa Pokédex na 'to. I display. Dito siya galing ng Pokemon DB, yes. Ito yung main na webpage. Hindi ito yung official na Pokemon na site. Kasi yung Pokemon.com stricto sila, so mahirap mag-script doon. So, makaka-scrape ako ng mga ilang pages at maya-maya isasatol na yung connection ko. So, wala na ang result ng scraping ko. So, Pokédex. Ito yung source ko, Pokemon. Then kinuha ko ng HTML and then I extracted the data from HTML. I use Power Query to do this. It's medyo complex na process siya, tsaka matagal-tagal. Usually kasi pag maraming pages na involved, matagal talaga. Tapos, ita-throttle ka pa. May mga techniques naman yan eh, ito. Kung gusto mo, you work on a few web pages lang muna. Kaya meron akong nilagay na index data dito. Ayan. Naglagay ako ng wala yata dito. Basta naglagay ako ng index column parang nag-index column para ayun yung mga few pages na yung scrape ko. Tapos ginawa ko is in-upload ko siya sa service. Kasi kung dito ko siya gagawin ng tagal, masyadong matagal mag-refresh. Ito yung code. Well, actually, yung iba dito is generated lang naman ni Power BI. Sa akin lang, medyo may binago lang ako ng konti. Medyo overwhelming actually ito. Etong isa, simple lang kasi ito lang naman yan eh. Yan lang naman siya. Tapos yung image, which is this. Open image, a new tab. It's actually PNG. Ito AVIF ito. Pero meron siyang PNG. Siyempre kung mag-scrape ka, you need to inspect the HTML as well. Kasi maghahanap ka ng pattern dyan eh. For example, .png. Or they have ganyan image fix icon Pokemon. Yan yung hahanapin mo sa HTML. So I use Power Query for that. A total of 1,025, at least 25 pages. Kasi yung ibang Pokemon, meron silang kumbaga versions. If for example, I go back to Pokemon. Itong Gen 1 tayo. Ano ba 'tong anong type ba 'tong si Bulbasaur? Bulbasaur is a grass type Pokemon. So, grass type Pokemon. Ito for example sa Venusaur, meron kasi siyang dalawang version. Meron siyang dalawang version. So Mega Venusaur at saka si Venusaur. And medyo mahirap silang scrape. Kasi iba-iba yung iba-iba yung structure ng HTML nila eh. Iba yung structure ng wala siyang additional version. Tapos iba yung structure ng
meron siyang version. Meron din tayong isa pa, Alolan na. Hindi ko alam kung bakit Alolan tawag. For example, Alolan. Alolan. So, kasama si Diglett. Meron siyang Alolan Diglett, tapos meron siyang Diglett. So, yun yung mga ganun yung nagpapahirap sa script. At wala akong choice kasi si Pokemon.com ayaw niyang pa-script. Stricto siya. Yung nakuha ko lang kay Pokemon.com is yung mga transparent na image URL. Nakuha ko siya kasi meron siyang pattern, hindi ko kailangan scrape yung data. Kailangan ko lang siyang kumbaga i-generate sa Power Query yung web URLs niya. Example ito. Ito yung kanina. Ito yung galing kay Pokemon.com. Nagsisimula na siya. Nagsi-01, 002, 03. Tapos kung meron siyang version, may F2, ganyan lang. So, madali lang yung pag-generate nitong URL niya. But I did not scrape each web page. So, nag-aralan ko lang yung pattern ng URL niya. Tapos, kumbaga is nag-generate lang ako sa Power Query. But no scraping done. Kasi ayaw niya magpa-scrape. Okay? So, may question pa? So, I think wala na, no? Well, actually, medyo mahirap siyang i-digest. I had to learn HTML. Thank you. Big thanks to ChatGPT for giving me the codes. Although kung minsan is yung gusto mo ayaw niyang ibigay. So, mga kailangang trial and error ka pa. So, ganun kagamit ang AI ngayon. So, let's not be afraid of AI. Let's just use AI para mapadali yung trabaho natin. Yeah, be resourceful nga talaga. I will release this tawag dito, this PBIX. Medyo may tatanggalin na ako. You will have the model. And pwede niyo ng pag-aralan kasi itong pansin niyo kaya itong HTML nahihirapan din ako. So, ang akin lang is alam ko kung saan banda maghahanap. Alam ko yung alin yung papalitan ko. But I can't really create one from scratch. Except siguro kung gagawa lang ako ng line breaks, which is lang naman siya. Ganyan lang siya. Line breaks, BR, tapos close. Yan, line breaks. So, paragraph marks, P. Yan lang yung alam ko. Or merong mga merong mga W tawag dito sa internet. WYS. What you see is what you get editor. O for example, ito is pwede mo siyang gamitin as a tool to create ito libre. Ito online. Pwede mo siyang gamitin as a tool to create yung narrative, yung narrative mo na customize. Nasaan ba yung sample? Ito. Hello. My name is ganyan. Tapos, nasaan ba yung HTML nito? Dapat magpapakita ito ng HTML niya. So, my name is Bulbasaur.
Tapos ayan, yung gagawin lang naman natin diyan, lalagay natin siya sa Power BI. Tapos itong si Bulbasaur magiging measure lang naman siya. And then you can create your narratives na. Dito ka na lang mag-edit. And then lagay mo yung text na gusto mo, but then you point itong mga ito sa kung anong nandun sa project mo, sa report, sa mga measures nandun. Para hindi ka na mahirapan. Ganun yung mga ginawa ko dati with HTML. Before ko na-discover na pwede pala akong gumawa ng background sa HTML. So definitely you can use HTML for a lot of use cases to spice up your projects. Ang caveat lang is merong iba na di ma-render sa Power BI, but they render just fine dito sa HTML renderer. Some codes render just fine here pero ayaw lang ni Power BI sa kanya. Medyo stricto kasi. So it's a matter of testing. Ganun na yung gagawin mo, test ka lang talaga. Kahit ito, tinest ko lang din 'to. I asked ChatGPT. Actually eto meron siyang mga buttons dito, okay. I asked ChatGPT to please remove the buttons, but still keep the code intact and working. Buti na naintindihan niya. So in your next project, you might want to incorporate HTML na pwede ka ng ganito, parallax, ganyan, or shooting star. 'Di ba? Gusto mo ng medyo dramatic o may impact, but don't overdo it lang. You still want the essence of the report, just don't overdo it. Okay? May question pa? I think wala na, ano? Well, meron pa ba? So welcome. May question pa? Taga Saudi. Welcome. Salamat sa pag-attend. Thank you. Sa uulitin uli. Bye-bye. Sir.